ay sisilipin natin ang isang abandonadong mansyon dito sa isang isla, ang Don Silverio Mansion. Bayan na nasasakupan ng Binangonan, Rizal ay matatagpuan ang isang isla na kung titingnan mo sa bandang itaas ay matatanaw mo ang isang mansyon na nakatayo sa gitnang bahagi ng isla na ayon sa mga residente na malapit dito ay tinatawag nila itong Mansyon Silverio. Mula Taguig kung saan pinuntahan natin ang isang resort na nasa gitna ng sementeryo ay agad kaming bumiyahe papunta sa Binangonan, Rizal, Talim Port para dito sumakay ng bangka papunta sa Talim Island na kung saan dito sa islang ito kami sasakay ng panibagong bangka papunta sa mansyon ni Don Silverio. Eto na at papunta na kami sa bangka na aming sasakyan. Papunta sa isa pang isla dahil oras na din ng pag-alis ng bangkang aming sasakyan. Isang beses nga lang pala na biyahe ang bangka dito. At samahan nyo kami guys sa aming paglalakbay hanggang sa marating natin ang mansyon ni Don Silverio. At sa wakas, pagkatapos ng halos 2 oras na biyahe, ay narating namin ang barangay kung saan ito ang nakakasakop sa isla ni Don Silverio. At mula dito ay hinanap muna namin ang caretaker ng isla para magpaalam sa pagpunta natin sa mansyon. At bago namin puntahan ang mansyon ni Don Silverio, ay inalam muna namin sa kapitan ng barangay kung ano nga ba ang istorya ng mansyon na nakatayo sa gitna ng isla. Bumunga nung araw, may-ari niya ni mga hindi rin taga rito. Ngayon, nagkaroon lang na caretaker. So, nung magpatrabaho dyan dati si Silverio, mga taga rito, empleyado nila. Nagkaroon ng pispan malaki dyan. Tapos, yung bahay na yan, talagang maganda yan. Parang halos mansion. May helipad, dumadating dyan yung helicopter, speedboat. Mga service ni Don Silverio yan. Tapos, yung pispan nila noon, mga taga rito ang empleyado nila. Kaya yung pulong yan, halos sanay na yung mga taga rito na nagpupunta ron. Oo, may pispan yan dyan. Tapos, dati, yung palibot ng pulo, merong patwalk, may pathway. Maganda yan, dati talaga. Dahil sa mga kwento na ating narinig, ay di na kami nag-atubili pa at sumakay na ulit kami ng isa pang bangka upang mapuntahan ng isla. Kamusta na kaya ang mansyon ni Don Silverio? Pagkalipas ng mahabang panahon na ito ay naabandona at hindi na binalikan ng pamilya ni Don Silverio. At sa wakas, sa konting minuto natin na biyahe dito sa bangka, ay narating na natin ang isla. Ano kaya ang mga makikita natin dito sa mansyon? At ano na kaya ang itsura nito ngayon? So guys, at ngayon andito na tayo at nakarating na tayo sa mansyon ni Don Silverio. Kaya tara, samahan nyo akong explore natin kung ano meron sa loob nito. Let's go! At kung makikita nyo dito pa lang sa mismong unahan nito, ay puro puno at dahon na ang ating makikita. At talagang mukhang pinabayaan na ang lugar na ito. Kaya't eto na, andito na tayo sa mismong harapan ng mansyon ni Don Silverio. Kaya tara, samahan nyo akong ikutin ito. At pagpasok natin dito, ay wala na ding halos kagamit-gamit na naiwan dito. At kung makikita nyo na pati ang mga kahoy sa bubong nito ay nawawala na din. Sobrang laki at lawak ng mansyon na ito. At sa bandang gilid naman ito siguro ang kusina ng mansyon na ito. Puro vandalism na nga din pala ang mga bawat pader dito. At pagpasok mo dito ay makikita mo din ang maliit na kwarto. At pati bawl ng CR dito ay nawawala na din. At paglabas ko sa kusina nila ay bumungad sa akin ang magandang view na ito siguro ang pinakatambayan dito at kitang-kita mo talaga ang karagatan at presko din ang hangin. At sabi ng caretaker nito ay ito daw ang mismong kwarto ni Don Silverio na halos wala na ding natirang gamit dito. At pati ang sahig nito ay wala na din. At kung makikita nyo na pinagbabaklas lahat ng nandito. At nung pinasok pa natin ito ay makikita natin ang isang malaking CR na mismong tiles lang talaga ang iniwan nila. At sabi nga ng caretaker nitong mansyon ay ilang taon pa lang ang nakakaraan ay andito pa ang mga kahoy dito. Pero nitong balik niya ay halos ubos na. Sigurado daw na ninanakaw ng mga tao ang mga kahoy o bakal na naiwan dito dahil puro solid at matitibay na kahoy daw talaga ang mga gamit dito sa mansyon. Lalo na daw ang mga sahig nito. Siguro ay pinagkukuha ng mga tao nung nalaman nila na abandonado na itong mansyon dito sa isla. So guys, dito na tayo pupunta sa pinaka-underground nitong mansyon na ito. Kaya tara, samahan nyo ako. Nagulat kami dahil sabi ng caretaker nito ay may underground daw dito. Kahit agad na namin itong pinuntahan. At pagbaba namin ay ito ang aming nakita. Isang bilyaran na ito lang daw ang natirang gamit dito. Dahil siguro mabigat at hindi nila kayang dalhin ito. Pero kung makikita nyo ay wala na mga gamit sa paligid ng bilyarang ito. At dadako naman tayo dito sa mismong dulo nitong isla. Na kung nasan ang mga swimming pool at helipad nila dito.
At makikita natin na dito pa lang sa daan ay may sirang mga semento na parang binakbak ito upang makuha ang mga makakapal na tubo nito. Talagang pati ito ay hindi pinalampas ng mga kumuha dito. At sa bandang dulo ay makikita natin ng isang maliit na swimming pool na talagang napabayaan na at puro lumot at laglag na ng mga dahon ang tubig nito. Sayang talaga ang islang ito. At sa mismong dulo naman nito kung saan ito ang helipad nila dito, na kung saan dito bumababa ang helicopter na gamit ni Don Silverio pagpupunta siya dito sa isla. Sobrang laki din nito at siguro kaya may malaking bubong dito dahil pinapasok daw dito ang helicopter. At makikita nyo na meron ding mga gawang duyan dito na lambat na siguro dito namamahinga o tumatambay ang mga mangingisda dito sa lugar. At makikita mo din dito na maraming vandalism na nakasulat. So naikot na natin guys ang buong isla ni Don Silverio. Kaya't ating tanungin naman ang caretaker nito kung anong kwento nitong mansyon. Ako si Berhildo Dueños, Tubong Talim, Binangonan, Rizal. Katiwala po rin sa pulong gitna na tinitira ng Don Silverio. Ngayon po itong Don Silverio ito nung araw ay maraming palaisdaan. Ngayon nawala na yung Silverio, lumipat papuntang Amerika. Ngayon nung nasa sa amin ito, buo pong buong buo. Ngayon nung malaman ni Silverio na kami ay nakakakita ng mga katiwala, nakakakita ng medyo maganda, inalis si tatay. Pag alis ni tatay ngayon, dumating si Silverio ng Pilipinas, tininitong isla. Wala na, ubos na. Tapos ibinalik uli kami. Ngayon wala na itong bubong, wala na itong tahi. Lahat, wala na. Pati pispan. Binakaw ng mga ibang siyempre, ito talagang makinis talaga ito. Ang side nito, nara. Lahat yan, napakadami. Buong baybay ng tubig niyan, may ilaw siya. Yung tubig niyan, tubig yan, may ilaw siya. Katapos pwede kang mamasyal. Lahat yan, dito, palibot yan. Napakadaming yung bangga sa pwede kang umasenso dahil doon sa pispang yun, naging katiwala ang tatay ko. Kaya lang, biglang naglaho nung mawala si Silverio. Nung bumalik si Silverio pa uli, laho na lahat. Abandonado na talaga ang mansyon ni Don Silverio. Nakakapanghinayang dahil kung ayos pa ito ay maraming tauhan pa din ang matutulungan nito. Isang lugar na naman ng ating natuklasan at mga kwento sa likod ng mansyon na ito. Kaya't abangan pa ang ating mga susunod na destinasyon. Ay sus!